Mga kapapang, welcome back to my channel. So for today's video ay syempre ipamamahagi ko sa inyo yung aking mga konting karanasan, and syempre dala rin yan yung mga konting tips kung paano tayo mag-start and paano hindi tayo malulugi sa ating sari-sari store. So these ideas and tips ay applicable sa lahat ng mga nagbabalak pa lang na magtayo ng sari-sari store, patagal ng sari-sari store, magpalago ng sari-sari store. Lahat na ito mga kapapang makakatulong talaga sa inyo, lalong-lalo na sa lahat ng mga baguhan pa lang sa sari-sari store business. Yan, so tatalakayin natin yan mga kapapang. Tara, let's go! So ayan nga mga kapapang, bali yung mga ideas ko. Bilangin nyo lang kung ilan yung mga ideas ko ngayon, pero ito na talaga yung summarized ideas and tips na naranasan ko, yung mga lahat ng mga pang brainstorming ko dati pa nung maliit pa lang yung store namin hanggang sa medyo lumaki na, medyo lumago ng konti, diba? So ito talaga yung nagpapalago. Itong mga ideas na to ay nakatulong sa akin sa pagpapalago ng aking sari-sari store. So number one dyan mga kapapang ay ang know your buyer. Syempre, pagka nagtayo tayo ng sari-sari store, lahat ng mga lahat ng mga suki, lahat ng mga tao, lahat ng nasa paligid natin, titingnan natin kung ano yung mga kailangan nila. Ano yung mga necessities, ano yung mga items na pwede nila bilhin umaga, tanghali, gabi, midnight, mga alas 3 na madaling araw. Siyempre, yung mga iba bumibili pa niyan. So, kailangan talaga natin tandaan lahat ng yun. Tandaan natin kung ano yung mga gusto nila, ano yung bibilhin nila, and ano yung mga kailangan nila. Know your buyer mga kapapang. So, yan yung aking number one na pwede nating ilagay sa ating chart. So, titingnan natin, ilista natin mga kapapang yung mga tips ko na to, kasi ito yung mga tips na nakatulong talaga sa akin sa pagpapalago ng aking sari-sari store. Yan yung aking number one. Number two mga kapapang ay syempre, pagka nagtayo tayo ng ating sari-sari store, iisipin talaga natin palagi na magbigay tayo ng convenience sa ating mga kapitbahay, sa ating mga suki, sa lahat ng mga bumibili sa store natin, sa lahat ng mga nakapalibot sa atin. So, di ba, may mga nakatayo nga dyan na convenience store. So, pagka sinabi mong convenience store, nagbibigay tayo ng convenient sa ating mga suki. So, tayo na mismo yung nagdadala ng mga item. Hindi na sila kailangan pumunta doon, maglakad, magpainit, maglakad sila, pupunta sa napakalayo, bibili ng asin. Di ba? So, tayo na mismo yung magdadala ng mga item para sa kanila. Kaya tayo tinatawag na sari-sari store, kasi lahat ng mga item na tinitinda natin ay pari-pariho. Sari-sari. Yun, yung aking number two, convenience. At syempre, pagka nagdala tayo ng mga produkto, pag mabibilang natin na convenience na tayo, nagdala tayo ng convenience sa ating mga suki at saka sa ating mga kapitbahay, kung yung natin ay affordable. Syempre, maghanap tayo ng mga paraan kung saan tayo maghanap ng mga affordable prices. So, yung mga customer kasi natin, yung mga lahat ng mga nanay na nagkukwenta ng mga pera ng mga tatay, syempre, naghanap talaga ng mga mas murang mga item na bibilhin. So, na talaga yan sa mga nanay natin mga kapapang na magtipid. So tayo naman, bilang may-ari ng mga sari-sari store, maghanap tayo ng paraan kung paano tayo maghanap ng item na mura na bibilhin. So pagka convenient sari-sari store, dalhin natin sa mga kapitbahay natin, sa mga nakapalibot sa atin with affordable prices, syempre.
Diba? So, yung may mga prices yan eh. Every item may mga prices yan. Depende lang sa'yo kung paano mo ipaprice yan. Pero usually, pagka maliit lang, tig-piso, 2 piso, yan lang yung ano ko pag taas naman, 50 pataas, syempre, tayo mga 5 pesos, mga 3 to 5 pesos. So, depende naman yan sa mga prices naman yan, mga kapabang. Pero ngayon, yun yung aking number 2, provide convenience at a very affordable prices. Number 3. Yung number 3 natin, mga kapapang, syempre, pag nagtayo tayo ng sari-sari store, kailangan talaga natin pag-iisipan yung ating puhunan. So, magkano ba yung puhunan natin? Pagka tayo nagtayo ng sari-sari store, dapat meron tayong pwesto talaga na atin, mas maganda yun pagka sa atin na talaga yung pwesto, kasi wala ka nang babayarang renta eh. Pagka kasi hindi sa'yo yung pwesto, mga kapapang, balang araw pagka nakita ng may-ari na maganda yung pagka income mo sa sari-sari store mo, paalisin ka doon, tapos yan naman yung, di ba, napakahirap niyan, mga kapapang. Kaya mas maganda sa ating pwesto talaga na atin talaga. So yung puhunan naman, mga kapapang, pwede natin yan. Merong nag-start ng business ng 1,000, tapos nagka monthly income siya ng tag 10,000, di ba? Depende lang yan sa papatakbo natin ng ating sari-sari store. Pero yung puhunan naman, mga kapapang, tulad ko, di ba, maliit lang yung sari-sari store ko dati. So yung puhunan ko pa lang 5,000 pa lang. So yung mga item na tinitinda ko, mga kailangan lang, mga magic, mga namnam, sigarilyo, candies, chichirya na mga maliliit, di ba? More on pang bata tsaka pang tambay lang muna. So yan yung ano natin, mag-isip tayo ng paraan. Pag medyo malaki yung ano natin, medyo malaki yung puhunan natin, mas maganda. Pero wag naman tayong magpuhunan na uutangin natin lahat ng ating puhunan sa, alam mo na kung saan tayo kumukuha ng mga uutangan ng pera, di ba? Kasi pagka sa utang natin kukuhanin yung ating pampuhunan, imbis na sa atin mapupunta yung tubo natin, sa kanila na lang mapupunta. Okay din naman yun kasi makapag-start tayo ng business. Pero yung ano ko lang dyan, yung point ko lang dyan, na yung mga tubo natin minsan doon na sa kanila pupunta, and wala tayong makukuhang tubo sa ating mga binibentang mga item. So yan, dapat yung puhunan nasa medyo, hindi naman masyado kataasan, 5,000 to 10,000, 15,000, pwede na yon, mga kapapang. As long as matyaga ka and masipag ka mag-rolling ng ating benta araw-araw, di ba? Kasi pagka ganyan, maliit lang yung puhunan natin, yung tendency niyan, mga kapapang, magro-rolling lang tayo niyan. So pagka nakabenta tayo ngayon, kinabukasan, bibili na naman tayo, mag-grocery tayo para may ibibenta na naman tayo sa ating sari-sari store kasi ubos na eh. So yan yung konti lang yung mag-grocery natin, pero kailangan talaga natin i-rolling lang yung ating benta kasi maliit lang yung puhunan natin eh, di ba? So yun yung aking tip number 3, puhunan. Yan, mga kapapang, yung aking tip number 4. So yung tip number 4 ko, mga kapapang, ito yung kailangan talaga natin. Ito yung workflow na ginagawa natin sa ating sari-sari store. Ano ba yung workflow na ating palaging ginagawa? Ito yung, mga kapapang, yung pag-restocking, inventory, lahat ng mga kailangan natin, na pagka may nakita tayong mga kulang-kulang na bagay, tulad ko, pagka may nakita akong mga konti, halimbawa na bawasan na yung stock ko dito, tatlo, pagka nabawasan ng isa yan, bibili pa ako ng isa, di ba? Kasi ayokong makita na may mga bungi-bungi yung aking or maraming kulang sa aking sari-sari store. Mas kumpleto ka, mas maganda, mas dumadami yung ating customer. Yan yung mga workflow, inventory, lahat ng mga ganyan, gagawin talaga natin yan. And restocking, gagawin talaga natin yan, mga kapapang, para palagi tayong busog yung ating sari-sari store, palaging maraming customer na pupunta. Workflow, yung ating number 5. Yung number 6 naman, mga kapapang, yung tips ko sa ating number 6 ay
iwasan natin na magpautang, di ba? Napakahirap talaga magpautang mga kapapang. Madali lang magpautang pero mahirap talaga maningil, di ba? Yun yung problema dun eh. Tayo minsan kahit makapal yung mukha natin, nahihirapan tayong maningil, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, yung best friend natin nang hiram, tapos after 1 year hindi na bayaran, hindi natin masingil kasi best friend natin napakahirap i-chat eh. Pag-chat tayo ng minsan pag nag-hello pa lang, hindi ka na mag-reply kasi mahirap talaga magpahiram kasi napakahirap maningil, di ba? So magpahiram lang tayo or magpautang lang tayo mga kapapang dun sa mga good payer natin na mga suki, good payer na mga kapitbahay, yung consistent na magbayad mga kapapang. Kasi pagka meron tayong niro-rolling lang na pera sa ating sari-sari store, mahirapan tayong mag-rolling kapag inutang ng hindi marunong magbayad yung ating yung ating item dito, tapos hindi na bayaran ng 1 month. So ano pang i-rolling natin, di ba? So mas maganda talaga pagka hahanapin natin, pipiliin natin yung pwede nating pautangin, di ba? Yan, yung aking tip number 6. So yun aking tip number 7 mga kapapang, ito yung huwag mawala ng pag-asa, di ba? So pagka ganito yung store mo, may mga araw talaga na wala tayong benta, may mga araw na matumal, may mga araw na walang bibili, walang GCash, wala lahat. Yung income, yung benta mo isang araw 200, 300, matumal talaga. So, wag tayo mawala ng pag-asa mga kapapang. Kahit 1 month tayong walang benta, at least sa isip natin na hindi tayo mawawala ng pag-asa. Next month, baka makabenta na tayo. Ngayon, 200, next month, 300 na yung income natin mga kapapang. Kaya, wag tayong mawala ng pag-asa. Magdasal tayo palagi. Di ba? Kasi, pagka nagdasal ka, mayroon kang tiyaga, mayroon kang sipag, lalago yung ating sari-sari store mga kapapang. Yan yung aking tip number 7. Yung aking tip number 8 mga kapapang, ito yung napakagandang tip talaga na yung mga natin, halimbawa pag meron tayong mga gusto, mga sa buhay, bibili tayo ng gadget, bibili tayo ng laptop, cellphone, damit, mga kung ano-ano pang bibilhin natin para sa sarili natin mga kapapang, na hindi naman related dun sa mga items sa sari-sari store. Tapos kukuha tayo ng pera dito sa ating sari-sari store. Iwasan po talaga natin yan mga kapapang kasi hindi natin alam na nagagamit na pala natin yung puhunan natin sa mga bagay na hindi pwede natin ibenta sa ating sari-sari store. Diba? So minsan, bili lang tayo ng bili, kuha lang tayo ng pera sa sari-sari store natin, tapos yung natin, puhunan natin, nakikita natin wala na. So ano pang ibibili natin kung nabili na natin sa ibang bagay yung ating pera, diba? So iwasan talaga natin na bili dito, bili doon, iwasan nating magastos kasi nakakalugi talaga yan sa ating sari-sari store. Ako nga mga kapapang, hindi ako bumili ng mga gamit ko eh. Minsan pagka bibili ako ng yung mga gamit ko, pang regalo lang to sa akin lahat eh. 'Di ba? Minsan yung mga damit ko, short ko, gisi-gisi na talaga yan mga kapapang. Brief ko wala na sa kang. Kaya siyempre, nagtitipid lang talaga palagi si Papang Pugi para naman makapag-ipon, and until such time malaki na yung ipon, doon na ako bibili ng aking brief. Okay, yung aking tip number 9. So yung aking tip number 9 mga kapapang, ito yung continuity or consistency. So yun yung ibig sabihin nito mga kapapang, yung consistency na tinatawag. Ito yung mga, if you think na yung mga ginagawa mo the whole year, maganda yon para sa pagpalago. Nakita mo, lumago yung sari-sari store mo kasi dahil yan sa mga ginagawa mong routine, yung mga yung mga grocery, kung saan ka kumukuha, diba, yung
yung mga ideas mo na ina-apply mo sa sari-sari store mo, yan, yung consistency na yan, yung ipagpatuloy mo lang yan. Di ba? Ipagpatuloy mo lang yan kasi maganda yan. Maganda sa sari-sari store mo. Maganda para sa pagpalago ng iyong sari-sari store. Ako, pagka may nakita akong mga ideas na mga maganda, halimbawa, pagka nanonood ako ng mga nag-tips tapos gusto ko yung ideas niya, ina-apply ko yun sa aking sari-sari store. And syempre, inaaral ko muna bago ko i-apply kung pwede ba to or hindi ba pwede. So, inaaral ko talaga muna bago ko ina-apply sa aking sari-sari store. Yan. Pagka nakita nyo ng maganda yung routine mo the whole year, yung ginagawa mo, lahat ng mga ina-apply mong techniques, ipagpatuloy mo lang yan kasi akyat ng akyat yan, mga kapapang, yung yung sales mo. Yan, di ba? Pagka maganda yung pinapakita mong performance ngayong year, continue lang, di ba? Kasi yan yung magpapalago ng ating sari-sari store. Ako, mahilig ako sa continuity and consistency Kaya lumago yung aking sari-sari store. Hindi naman masyadong lumaki, at least lumaki ng konti. Di ba? Nakapag-renovate na tayo, nakapag-stock na tayo na kung ano dito sa ating sari-sari store dahil yan sa consistency na ginagawa ko. Yan. So, syempre, mga kapapang, pagka meron ka ng magandang sari-sari store, medyo lumalago na, natin yung aking tip number 10 na ipagpatuloy lang natin, relasyon natin, di ba? So, minsan, pagka nakita natin, nagtataka tayo na, yung sa harap na store natin, maliit na naman, bakit ang daming bumibili doon? Di ba? Yung sa atin, medyo malaki yung store natin, incomplete naman, pero kunti lang yung bumibili. So, minsan nagtataka tayo ng ganyan. Pero, hindi natin alam, yung atin palang, ating ugali, yung, may mali. So, dapat kailangan talaga natin na ibahin yung ating ugali. Pagka masungit tayo, pagka nagtitinda tayo, tapos medyo masungit tayo, wag ganun. Kasi, yung relasyon natin sa ating kapitbahay, sa ating mga suki, sa lahat ng mga customer, laking impact talaga yan, mga kapapang, para lumago yung ating sari-sari store. Pagka masyado kang masungit, tapos ikaw nagtitinda dyan, wala talagang bibili. Kaya malulugi ka talaga niyan. Kaya kailangan talaga natin na maging mabait sa ating mga sari-sari store, mga suki natin, mga kapitbahay natin. Kailangan talaga yung relasyon natin sa ating mga suki. Yan, yung aking number 10. Siyempre, dagdagan natin, mga kapapang, ng number 11. Ito yung aking palaging nasa utak. Palaging may dasal, palaging may tiyaga, palaging masipag. Yung tatlong yan talaga yung nagdala sa akin sa pagpaunlad ng aking sari-sari store. Ngayon, umuulan na, kaya ito lang. Ganito lang yung aking, hanggang 11 na lang yung aking tips, mga kapapang. Yung 89, sunod na. Yung 18 hanggang 89 na tips. Ngayon, hanggang 11 na muna kasi umuulan na. That's all, folks. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga sari-sari store na palagi nanonood kay Papang Pugi, and sa lahat ng mga silent viewers ko dyan, maraming salamat. Kapitbahay, maraming salamat po. That's all, folks. Peace out. Timing.